kahit sa ay namamalas ang tagumpay ng nagliligtas. Sa araw na ito, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao upang maihatid niya tayo sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon at pakikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Merry Christmas! Merry Christmas po. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Salamat talaga, mapagmahal naming Diyos, sa iyong pagmamahal. At sa pagmamahal na ito ay ipinadala mo ang iyong bugtong na anak. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sinasamba ka namin, ipinaguguni ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong ating kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoon na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi naiba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tutubusin niya ang Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang na Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Tugon, Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon, Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Tugon, Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan na poon na ating hari. Tugon, Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Nakipag-usap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, buhat pa noong una. Ngayon, nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob, at siya ang tinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan,
Siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Banal na araw, sumikat. Halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi paparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil
sa isinilang sila ayon sa kalikasan at sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak." Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Merry Christmas. Batiin po natin ang ating makatabi ng Merry Christmas. Higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos. Ipinagdiriwang natin ang araw ng kanyang kapanganakan. At tayo'y nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ito sa pamamagitan ng banal na misa. Sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, una at higit sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil sa maraming biyayang ibinigay niya sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga hamon at mga problema sa buhay, ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. At isa sa mga patunay ng pagmamagandang loob na ito ng kaniyang pag-ibig sa atin, kahit papano tayo ay nakaraos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoon. Sa gitna ng ating makakulangan, sa gitna ng ating kahinaan, kuminsan tayo rin ay nagkakamali at nagkakasala. Subalit ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, ito na ang araw na ating iniintay. Ito na ang araw na ating pinaghandaan ng halos isang buwan. Binigyan tayo ng 4 na linggo na tinawag nating panahon ng Adbyento. Binigyan din tayo ng 9 na gabi na tinawag nating simbang gabi. At 9 na madaling araw na tinawag nating Misa de Gallo upang ihanda natin ang ating mga sarili para sa araw na ito. At ito na ang araw. Ito na ang araw na ating pinaghandaan at pinakaiintay, ang araw na kung saan muli nating gunitain ang pagsilang ng ating Panginoon.
Sana ito ang araw na pinakamasaya. Subalit parang pagod na tayo. Hindi na tayo nakarinig ng mga Christmas songs. Ito yung Christmas season. Kagabi pagkatapos ng misa, doon pa lang nagsisimula ang Christmas. Bago ang kagabi, hindi pa Christmas. It's still an Advent season. Ito ang kapanahunan ng Pasko hanggang siya ay magpapakita sa tinatawag nating tatlong hari. Yung sinasabi nating three kings. Yan po yung mga araw na tinatawag nating Christmas season. Ito sana ang mga araw na mag-party-party na tayo. Ito na ang mga araw na kailangan nating mga ruling. Dahil sa ating pangangaruling, tayo ay umaawit ng balita na isinilang na ang ating Panginoon. Yan po yung purpose ng pangangaruling, hindi para makaipon ng pera, kundi yung pangangaruling ay mga awit, mga himig na nagsasaad na ang Diyos ay ipinanganak na. At ipinapahayag natin ang kanyang kapanganakan sa pamamagitan ng mga awit. Yan yung purpose ng caroling, Christmas carols, to spread that Jesus Christ is born. Ng ating Panginoong Hesus ay isinilang. At tandaan po natin, bakit siya isinilang? Bakit nagkaroon tayo ng Christmas? Bakit nagkaroon tayo ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon? At sana ang dahilan ay wag na wag nating kalimutan. Nagpapasko tayo hindi dahil makatanggap tayo ng 13 months pay at bonus. Hindi dahil gusto nating makatanggap ng regalo at makasuot tayo ng bagong sapatos at mga bagong damit, at makakain tayo sa napakaraming handaan. Hindi po yan ang dahilan kung bakit tayo ay nagpapasko. Bakit tayo ay nagpapasko? Sabi ng banal na kasulatan, pabalik-balik ko talaga itong sinasabi para hindi natin makalimutan. For God so loved the world that He sent His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya nga, ang Diyos ay nagmamahal sa sanlibutan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po ang reason kung bakit tayo nagki-Christmas. Dahil ipinapaalaala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, ang sinasabi natin, Christmas season is a season of love. Christmas season is a season of love. Panahon ng pagmamahalan. At ang unang nagmahal sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. At yan po ang pinakadahilan kung bakit dapat tayong magsaya, dapat tayong magalak, kasi mayroong talagang totoong nagmamahal sa atin. Yung iba kasi nagmamahal-mahalan lang. Pero hindi totoo ang pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay handang magsakripisyo, handang magpatulo ng pawis, luha at dugo, at higit sa halat hangga mag-alay ng kanyang buhay para sa ganap na kaligtasan. At walang iba na nagpahayag ng pagmamahal na iyan, kundi ang ating Panginoon. Tayo lang ang nag-iiwan sa Kanya. Tayo lang ang kinakalimutan siya. Tayo lang ang ayaw lumapit sa Kanya. Tayo lang ang ayaw magbigay ng panahon sa Kanya. Yung binibigyan natin ng panahon, yung nagmamahal-mahalan. Pero yung totoong nagmamahal sa atin ay hindi natin binibigyan ng ating panahon. Yung nagmamahal-mahalan, kung minsan sinasaktan tayo. Subalit ang totoong nagmamahal ay hindi niya tayo sinasaktan, inililigtas tayo at hindi niya tayo iniiwanan.
Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo ay magalak. Dapat tayo ay magsaya dahil may totoong nagmamahal sa atin. At ang totoong nagmamahal sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. At sabi ng ating Ebanghelyo, itong totoong nagmamahal sa atin ang siyang totoong nagliliwanag at tumatanglaw sa ating buhay. Siya ang totoong liwanag na pinatotohanan ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ay hindi siya ang liwanag, siya ang nagpatotoo tungkol sa liwanag na ito. At ibig sabihin, kung si Jesus ang siya totoong liwanag, sana ang kanyang liwanag ay sumikat sa atin upang tayo din ay magliliwanag sa kanya. Parang maihambing ko sa isang parang si Jesus, kung pag-uusapan ang liwanag, siya yung magre-recharge sa atin. Ibig sabihin, kapag tayo ay pagod na pagod at parang dumidilim na ang ating buhay, walang iba tayong dapat i-recharge, kundi ang ating Panginoon, si Jesus na isinilang sa araw na ito. Subalit kung minsan iba ang ating pinagkukunan ng pagre-recharge. Yung iba kapag mayroong problema, sana kung mayroong problema, saan ka magre-recharge? Saan ka maghihingi ng liwanag sa mga problema? Sana sa ating Diyos. Sana sa ating Panginoon. Pero iba, saan sila humingi ng liwanag? Kay Alfonso at kay Tanduay. Si Alfonso at si Tanduay ay hindi yan makapagbigay ng liwanag. Dagdagan pa ng kadiliman ang iyong buhay. At kung ano-ano pang mga hindi magagandang bagay ang ating ginagawa, kapag parang gumugulo ng ating isip, gumugulo na ang ating buhay, dumidilim na ang ating kalooban. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay pinaalalahanan kung dumating man ang mga araw na iyon, sana wag nating kalimutan na may totoong liwanag na dapat doon tayo mag-recharge. At walang iba kundi si Jesus na isang tala na nagbibigay ng liwanag anuman ang mayari sa ating buhay dahil siya ang totoong umiibig at nagmamahal sa atin. Mga minamahal na kapatid, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Tayo ay binibigyan ng pag-asa sa gitna ng mga maraming problema at mga pagsubok sa ating buhay. Sa mapanahon na parang dumidilim ang ating buhay, walang iba na dapat tayong puntahan upang magkaroon ng liwanag ang ating buhay at kalooban, ang Mesiyas, ang ating Panginoon. At higit sa lahat, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil may totoong umiibig sa atin. Ang ating Diyos, ang ating Ama, na isinilang upang ipagkaloob sa atin ang ganap na kaligtasan. Naway, ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagmamahalan, ang pagbibigay ng liwanag at pag-asa at ang kapayapaan ay mananatili sa atin magpakailanman. Amen. Magsitayo po. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang na Espiritu Santo. Lumuhod po tayo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po. Sa banal na araw na ito, mga minamahal kong kapatid,
Dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ating sasabihin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang na iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ikaw ay at anak na
Magsitayo po tayo. Manalangin kayong makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag, namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bering Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin at ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang roon mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, hiligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan mapagkailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Merry Christmas. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako'y nagtataka sa Paskong kay lamig, doon pa nadama init ng pag-ibig. Sa sangkulat na puso'y wag isara, at sa bawat isa puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na. Tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol at ina.
ako'y natataka sa sapsapang payak. Doon pa nagamadangal ng Haring Anak. Sa sangkulat tinapos mo'y huwag isara, at sa bawat isa puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na. Tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol at ina. Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol at ina. Magsama sa saya ng sanggol at ina. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumila ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin.
Sa Kanya iaalay ang aming papuri at pasasalamat. Sa Kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang Kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa Kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Leo Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSC. Pasalamatan din po natin ang Cluster Faith para po sa misa ngayon. Para po sa mga paalala at paanyaya, ngayon pong December 25, mamayang alas 5 ng hapon, mayroon pa pong misa sa Cluster Love. Sa December 31, New Year's Eve Mass, sa Cluster Hope po sa RNE Chapel, 7 p.m., Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 7 p.m., Cluster Faith dito sa Tahanan ni Maria, 8:30 p.m., at sa St. Louis de Montfort Chapel, 8:30 p.m. Sa January 1, New Year's Day, ang oras po ng mga misa ay sa Cluster Hope, 7 a.m. sa RNE Chapel, sa Cluster Love and Faith, 9 a.m. dito sa Tahanan ni Maria. Mga ilan pa rin pong paanyaya. Ang ating pong mga sakristan ay magkakaroon ng Pax Tecum. Sila po ay iikot sa inyong mga tahanan, kasama po ang Baby Jesus. At sila ay mag-aalay ng panalangin para sa mga tahanan na sa kanila ay tatanggap. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng bawat cluster. December 26, 8 a.m. sa Cluster Hope. December 27, 8 a.m. sa Cluster Faith at Mother of Perpetual Help Chapel. December 28, 8 a.m. sa Cluster Love. Nawa po sila inyong tanggapin sa inyong mga tahanan. Sa December 28 po, Sabado, ang lahat po ay inaanyayahan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Christmas Party. Uumpisahan po ang selebrasyon sa pamamagitan ng banal na misa sa ganap na 3 ng hapon. At susundan po ito ng iba't ibang programa. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. At patuloy pa rin po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating pinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pampagawa at pangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng ating banal na misa sa umagang ito, ay gaganapin natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag. 15 mga kabataan ang ating bibinyagan sa araw na ito. Aayusin po natin, no? Para makaupo ang lahat ng mga ninong at ninang bago tayo magsisimula. At pagkatapos din ng banal na misa, habang inaayos natin yung mga magpapabinyag, yung nais lumapit at mag-greet kay Baby Jesus ng happy birthday o magbigay ng parangal sa kanya sa pamagitan ng paghalik o pagbabaw, ay inaanyayahan kong pumila lang po ng isang pila. Ang pila po natin ay dito sa gilid, papunta po na ganon. Dito po tayo sa gilid, pag ganon, tapos exit po tayo doon dahil kami ay mag-aayos sa gitna
para sa mga magpapabinyag, no? Para hindi tayo magulo, maliit lang kasi yung ating simbahan, no? So yung nais lumapit kay Jesus para mag-greet ng happy birthday, maghalik sa kanya, ay magpila po doon. Tapos dito po yung papahalik, tapos doon po yung exit, no? Tapos i-prepare po natin ating donation para sa ating mga bata, ating mga sakristan na bibili po ng mga gamit na gagamitin para sa pagsiserve sa banal na misa, no? So kanina sa Cluster Hope, nakaipon sila ng more than 1,000, no? Para pandagdag nila pambili ng mga gamit na kanilang kinakailangan sa kanilang pagsiserve sa banal na misa. Yung hindi naman makalapit, intayin nyo na lang sa inyong mga tahatahanan dahil bukas ay magsisimula na ang pagdalaw ni Baby Jesus sa inyong mga tahatahanan sa pamagitan ng ating mga sakristan at ito ay tinatawag nating Pax Tecum. At in behalf sa ating Pastoral Council ng ating mission station, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga family sponsors mula noong unang linggo ng panahon ng Adbyento hanggang sa araw na ito sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Maraming salamat sa inyong ibinigay na handog para sa ating mga proyekto at programa sa ating mission station. Initially, nakaipon na po tayo ng more than 200,000, no? Para sa ating family sponsors. So maraming salamat mga family sponsors, no? Thank you so much. Hindi natin ine-expect yung 500 lang. Akala natin 500 lang yung ibigay, pero maraming pamilya na yung nagbigay ng 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, no? Ang na-observe ko yung lalong mapagbigay ang mga tao, no? So, thank you so much in behalf of ating Pastoral Council, no? Maraming salamat. At magkita-kita po tayo sa December 28 sa ating Christmas party. Magkakaroon din po tayo ng mga paghahandog, no? So, yung kahit papano ay makapagbigay din tayo lalo na sa ating makasama dito sa ating mission station. Mga more than 300 na mga ipapamigay po natin, no? At sana makapunta po tayo, makadalo tayo, sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon bilang isang pamayanan dito sa ating mission station sa pamagitan ng ating Christmas party doon sa Woodcraft Bayanihan. Sisimulan po natin sa ganap na 3:00 ng hapon sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Sumuli, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at magdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kaniyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang makatambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang ang Diyos at ang ating kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Merry Christmas!